Na-scam ako dati ng isang foreigner at ikukwento ko sa inyo kung anong nangyari. Bibigyan ko rin kayo ng mga red flags when dealing with business partners. Nakilala ko itong foreigner na to 5 years bago pa kami naging business partner. Nagkikita na kami before and I knew na may mga business siyang ginagawa. In fact, nag-iiba-iba lagi siya ng business niya. Dati may school siya, tapos nagkaroon ng fertilizer, tapos naging skincare. But primarily, ang business daw niya is nagli-list sa stock exchange sa US ng mga companies. At naghahanap siya ng mga companies dito sa Pilipinas na pwedeng maging publicly traded doon sa OTC market or sa Nasdaq or sa New York Stock Exchange. During that time na nalugi ako sa business at may mga utang ako, yung nakwento ko sa inyo sa mga nakaraan kong video, nagkita ulit kami. It was the time na nag-uumpisa ako ng sauce business ko. May mga nagiging clients na ako at nagsusupply na ako sa ilang restaurant. And nag-offer siya sa akin na maging mag-partner daw kami. Tutulungan daw niya akong palakihin ang business and later on, ililist niya sa US yung company and magiging 5 times or 10 times ang magiging value ng company once malist sa US sa mga stock exchange. May investment bank daw siya na company na nakaregister sa US and magkakaroon din daw ako ng share doon. He has the documents na ipinapakita and I was dumb enough na maniwala sa mga ito. We became partner for 1.5 years and during that time, humihingi siya ng pera from the partnership namin para daw ilagay sa listing of the company. Pag tinatanong ko kung ano na ang result ng listing, lagi niyang sasabihin na malapit na. Next month, may makukuha na tayo. Umabot ng around 5 million ang naibigay kong pera sa kanya. And since 50-50 kami, I am entitled sa kalahati ng pera na yon. Dumating sa time na nag-resign yung mga tao namin, tapos nalaman ko, nagtatrabaho na pala sa kanya lang. May mga clients din ako na nagsabi na sinisiraan daw nila ako sa kanila. Up until now, hinahabol ko pa rin yung pera, pero wala pang result. He knew from the very start na may problema ako nun sa pera. Kaya I was so desperate to grab any opportunity just so I can pay off my debt. Pero ang nangyari, lalo pa akong nawalan. Why am I sharing this? I know most of the people na nanonood ng video ko is nakaranas ng naranasan ko dati. Nai-stress kayo sa mga utang at mga obligasyon nyo. Una, gusto kong sabihin sa inyo na may pag-asa pa yan. Ang nangyari sa akin, hindi lang isang beses akong bumagsak. Nasa baba na ako, tinapakan pa. Pero just si Lord, hindi niya hahayaan na bumagsak ka ng tuluyan. Tulungan mo ang sarili mo at tutulungan ka din ng Diyos sa mga problema mo. Pangalawa, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Pag nalaman ng mga tao ang problema mo at nalaman nila na desperado ka, may mga tao na genuinely tutulungan ka at may care talaga sa'yo. Pero meron ding magsasamantala. Be careful, mag-iingat talaga kayo ng husto. Ito ang mga dapat nyong gawin para hindi kayo ma-scam na obviously hindi ko ginawa. Una, check documents. Do your due diligence. Ang nangyari sa akin, since matagal na din siyang kilala ng misis ko, I assumed na okay siya. Kaya nagtiwala na din ako sa mga sinasabi niya. Yan ang huwag nyong gagawin. Lagi kayong hihingi ng documents to back up their claim. Kung foreigner ang kausap nyo at nandito siya sa Pilipinas, ask for his business visa or working visa. Kung allowed ba siya na magstay dito at mag-conduct ng business. It turns out, tourist visa lang pala siya at nalaman ko lang yon nung nangyari na ang lahat ng ito. Next red flag, kung ang pinapakita niyang achievements ay 20 years or 15 years ago pa. Yung foreigner na naging partner ko, lagi niyang pinapakita na nabenta daw niya yung company niya before for a couple of millions of dollars. Tapos ginamit niya yung pera para ipagpatayo ng mga schools sa Cambodia, sa Indonesia at kung saan-saan pa. Itong mga ganitong achievement is irrelevant na sa ngayon at hindi na yun proof na magiging maayos siyang partner sa iyo. Next red flag, kung ang scheme niya is complicated at hindi mo masyado maintindihan at mahirap i-verify. Since ang sinasabi niya is listing sa US, medyo mahirap i-verify yung mga claims niya. Siguro ang pinakapayo ko na lang sa inyo is for you to do your due diligence.
Huwag kayong mahiyang mag-verify ng mga details. Kung hindi siya makapagbigay, mas mabuti pa na huwag nyo nang ituloy ang transaction nyo kesa sa huli, ikaw ang talo. This experience changed me as a person and the way I deal in business. I have learned a lot of lesson from this. I'm still hoping na mabalik yung pera, pero I doubt kung mangyayari pa yon. I'm not even sure kung nandito pa siya sa Pilipinas. I still wish the best for him. Para kung makaangat siya, baka sakali, maibalik pa yung share ko. I hope hindi mangyari sa inyo ito, lalo na kung nagbabayad pa kayo sa mga utang from your previous losses. Ang gusto kong sabihin sa inyo, kaya mong makabangon, kaya mong makaahon. Huwag kang panghinaan ng loob. Malalampasan mo din yan.